Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang balita rito kay XRP tungkol po sa kanilang kaso sa US SEC. Kaya ayan, kung ikaw po ay isang trader or kung ikaw po ay isang matagal ng trader or investor dito kay XRP, siguradong pamilyar ka na po sa matagal ng labanan dito po sa pagitan ng Ripple at ang US Securities and Exchange Commission or SEC. Ngunit bakit nga ba tila napakatagal ng desisyong ito? Ano nga ba ang dahilan kung bakit tila nag-aalangan ang SEC sa pag-drop ng kanilang mga crypto-related cases? Yan, kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga opinion ng mga top lawyers at dating SEC officials kung bakit nagtatagal ang desisyong ito at kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado po kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang dahilan ng pagkaantala ng US SEC sa pag-drop ng crypto cases. Ayon po sa mga nangungunang abogado, ayan, or attorney sa crypto space, isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi agad iniuurong ng SEC ang mga crypto cases ay ang posibleng pagpapalit ng liderato sa ahensya. Sa kasalukuyan, ang kaso po ni Binance ay ipinagpaliban ng 60 days na siyang nagpasimula ng mga espekulasyon kung bakit tila nagiging maingat ang SEC sa kanilang mga susunod na hakbang. Ayon po kay James Murphy, isa po siyang pro-XRP lawyer na kilala rin bilang Meta Lawman. Yan, ang SEC ay maaring naghihintay lamang daw ng bagong pinuno at yan po ay si Ginoong Paul Atkins bago po sila magpatuloy sa pag-dismiss ng mga kaso. Ibig sabihin ay maaring hindi nila gustong gumawa ng anumang desisyon hanggang sa formal ng mailoklok si Ginoong Atkins bilang bagong SEC chairman. Sa ganitong paraan, mas makakakuha sila ng malinaw na direksyon sa kung paano po dapat tugunan ang mga crypto-related na kaso. Ngayon ay ano po ang kinalaman ng Coinbase case? Yan, kaso naman ni Coinbase sa delay na ito. Yan, isa pang mahalagang kaso na sinusubaybayan ay ang laban po ng SEC kontra Coinbase. Yan, ang tanong ngayon ay kung ang kaso ng Coinbase ay makakaranas din ng parehong delay. Ayan. Sa February 14, ayan, itong yan, bukas po yan, February 14, ay inaasahan pong magbibigay ng tugon ang korte sa hiling ng Coinbase para sa tinatawag na interlocutory appeal. Yan, kung tatanggapin ito ng korte, maaring hindi na kailangan gumawa pa ng legal na hakbang ang SEC bago formal na maitalaga si Ginoong Paul Atkins bilang bagong pinuno ng ahensya. Ayan. Ngayon ay bakit hindi pa gumagalaw ang SEC kung kaya naman nila na bumoto para i-dismiss ang kaso. Ayan. Isa pong malaking tanong sa mga eksperto sa batas ay kung bakit hindi pa inaaksyonan ng SEC ang mga crypto cases kung maaari naman nilang gawin ito. Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isa po siyang XRP lawyer, walang nakikitang konkretong hadlang para hindi agad matanggal ang mga kasong ito. Gayunpaman ay ayon po kay Ginoong Mark Fagel, isa rin po siyang dating SEC lawyer. May malaking pagkakaiba sa paraan po ng pagboto pagdating sa mga regulasyon tulad po ng Staff Accounting Bulletin or Staff Accounting Bulletin 121 or Sub 121 at sa pagboto sa aktual na pag-dismiss ng enforcement cases. Sa madaling salita, bagaman kaya nilang magdesisyon ngayon, maaaring pinipili po nilang maghintay para sa bagong pamunuan upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Yan. Yan po ang aktual na tweet ni Ginoong Bill Morgan at saka kay si Meta Lawman at saka si Mark Fagel. Yan, ano po ang epekto ng bagong CFTC chairman sa crypto industry naman? Ayan. Bukod po sa posibleng bagong leader ng SEC, isa pang mahalagang pagbabago sa regulatory landscape ng US ay ang pagkakatalaga po kay Ginoong Brian Quintenz bilang bagong chairman ng Commodity Futures Trading Commission or CFTC. Ayon po kay Ginoong Jeremy Hogan, ayan po yung kanyang aktual na tweet, isa po siyang pro-XRP lawyer, malaki ang magiging papel ng CFTC sa kinabukasan ng crypto regulations sa US.
Anya, maaring mas lumakas pa ang impluensya ng CFTC kumpara sa SEC pagdating sa pangangasiwa ng crypto industry. Ibig sabihin ay posible pong magkaroon ng mas maayos at mas malinaw na regulasyon na hindi po magiging hadlang sa paglago ng crypto space. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa ating bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest kay XRP. Ayan, bilang mga Pinoy na nakiki-join sa crypto trading at investing, may ilang mahalagang bagay tayong dapat natandaan kaugnay po ng mga kaganapang ito sa US. Una, ang matagal na proseso ng mga kaso ng SEC laban sa crypto companies tulad po ng Ripple at Coinbase ay maaaring magdulot ng market uncertainty. Ibig sabihin ay maaari pong magkaroon ng volatility sa presyo ng mga assets tulad po ng XRP at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Pangalawa, kung tuluyan pong ma-dismiss ang mga kaso laban kay Ripple at iba pang mga crypto firms, ito ay maaaring magdulot po ng mas positibong pananaw sa industriya. Hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa global market, kabilang na po ang Pilipinas. Maaari itong maghikayat ng mas maraming investors at magpatas po ng adoption ng crypto sa bansa. Pangatlo, kung mas magiging malinaw po ang regulasyon sa US, maaaring magkaroon din ito ng epekto sa ating local crypto regulations. Marami pong bansa kabilang ng Pilipinas ang nagbabase ng kanilang mga regulasyon sa nangyayari sa US. Kaya't maaari pong magbago ang ating crypto policies depende sa magiging desisyon ng SEC. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, ang pinakamainam na gawin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ay ang manatiling updated sa mga pangyayari sa crypto industry, lalo na sa mga kaso ng SEC. Mahalaga rin po ang pagiging maingat sa pag-i-invest at pag-trade, lalo na kung may mga regulatory risk na maaring makaapekto sa ating mga holdings. Kaya habang naghihintay po tayo ng formal na desisyon mula sa SEC, ang isang positibong bagay na makikita natin dito ay ang posibilidad ng mas malinaw at pro-crypto na regulasyon sa hinaharap. Kung ang bagong liderato po ng SEC at saka CFTC ay mas magiging bukas sa crypto industry, ito ay maaring maging isang malaking hakbang patungo sa mas matatag at mas ligtas na crypto market para sa lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.